Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Sadyang tunay nga talaga na hindi mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan dahil sa gitna ng isinampang impeachment complaint laban sa Pangulo ay nilinaw ni former PACC Chair Greco Belgica na hindi si Vice President Sara Duterte ang nananawagan ng pagbibitiw ni Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng mga isyong kinakaharap ngayon ng administrasyon. Ayon kay Belgica, malinaw manong nagmumula ang panawagan hindi mula sa oposisyon o kay BP Sara kundi sa dating mga taga-suporta mismo ng Pangulo na ngayon nawala na ng tiwala sa kasalukuyang pamamalakad nito sa ating gobyerno. Para kay Belgica, mahalagang ituwid ang ganitong mga usapin upang hindi malinlang ang publiko sa maling naratibo. Ang panawagan ay replikasyon umano ng pagkawala ng kumpiyansa ng mga sektor na dati ay buong loob na sumusuporta sa administrasyon ni Marcos Jr. Samantala, ibinulgar naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City Representative Edgar Erice na ang abogadong naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. ay siya ring dating abogado ng First Lady na si Lisa Marcos. Ayon kay Erice, si Attorney Andre De Jesus ang naghain ng impeachment laban sa Pangulo na kamakailan lamang ay nagsilbing abogado ng unang ginang sa isang kasong legal dahil upang questionin niya ang motibo at kredibilidad ng reklamo. Para kay Erice, nakapagtataka at hindi pangkaraniwan ang biglaang paglipat ng papel ng abogado mula sa pagiging tagapagtanggol ng pamilya ng Pangulo tungo sa paghahain ng reklamo laban mismo kay Marcos Jr. Kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayo sa inihaing impeachment case laban sa Pangulo? Mag-comment ka lamang sa ibaba ng bidyong ito. At para naman sa buong detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Pero Manong, nabanggit nyo na eto naman marami ring sumasang-ayon sa inyo na mastermind si Bongbong Marcos at saka si Romualdez, no? Ngayon, yung mga options sa pinag-uusapan, merong February rally, etc. etc. Pero umuugo ngayon yung impeachment laban kay Bongbong Marcos. Ito ba ay sa tingin ninyo, isa ito sa posibleng magbigay ng... Hindi natin alam dahil busog na busog ang mga congressman. Hanggang ngayon, go? Oh, maintain So nila yan. mukhang hindi uusad itong impeachment dito. May milagro naman. Kung pakasakali may milagro. Kagaya ng panahon ni Paring Era, wala rin gustong pumirma nun. Nung may pumirma na, pirmahan na lang lahat. So, hindi natin alam kung may awa ng Diyos. Madali lang yan kung may awa ang mga military. Sabihin lang nila, ayaw nilang grabe korupsyon. Mapapadali. Pero kung wala siya ng konsensya, wala tayong magawa. So sa madaling salita, kasi ang nangyayari ngayon, parang hindi siya nagsasalita ang military sa ating mga nababalitaan. So, parang wala silang pakialam. Yun nga. Yun nga masama dyan. So dapat magsalita sila kung ayaw niyang garapin korupsyon. That means, tinutolerate nila. Payag sila. And wala yung sinumpaan nila na to protect the state. Oo nga. Protect the people. Paano yun, go? Kung sasabihin ng military, ayaw namin ng graft and corruption, pero hindi naman sila support sa pagpapababa kay Pangulong Marcos. Okay na yun. Sabihin lang nila, ayaw, basta they'll announce na ayaw nilang graft and corruption in a public place. Okay na yun. Total, napag-usapan na rin, Manong, yung patungkol sa Congress. May isa na namang lumitaw na kilalang personalidad at alam naman ho natin na isa rin ho kayo sa mga kilalang businessman dito sa Pilipinas. Tinuturo ni Congressman Kiko Barsaga na ang pasimuno daw ng korupsyon sa Congress ay etong si Enrique Rason. Ano pong may kukomento nyo ho doon? Wala akong komedyan dahil hindi ko alam yung storya nila dyan. Hindi ko alam kung sinabi. Pero, madugtungan ko lang yung kanina, yung regarding dito sa withdrawal of support na pag-usapan natin kanina, no? Sa tingin niyo po ba, maliban dito sa korupsyon na nangyayari at yung revelasyon ng kanyang kapatid, ito ba'y matibay na dahilan para, hindi tayo mag-withdraw sila ng support. Tayo nagtatanong lang, ito ba'y po pwede na maging dahilan para mag-withdraw ng support ang ating mga uniform personnel? Yung revelasyon ng kapatid ni Amy Marcos regarding sa droga, at itong nangyayaring korupsyon sa Pilipinas ngayon, sa tingin niyo po ba enough na reason na ito para mag-withdraw ng support ang MIU? Yun lang, grabe corruption, dapat suportahan nila yan eh. Dahil ninanakaw ng kaban ng bayan.
parang pumapayag na sila kung hindi sila magsalita. Hindi sila dapat tumahimik dyan. Dapat magsalita sila. Saka, Manong, dapat no? Huwag na nilang hitay maubos pa. Ubos na tayo eh. Ubus. Di ba? Ubus na ubus. Ano bang gagawin niyo, military? Di ba? Naawa na ako eh. Kaya lang, Gob, di ba meron pong isang sundalo isang opisyal ng military na medyo nagbigay ng kanyang opinyon. At ngayon, pinapakasuhan, hindi ho kaya ito ay isang parang warning sa kung sino man ang bibigay ng opinyon. Kaya nga ako nga, wag nang mag-withdraw, sabihin lang ayaw nilang grabe corruption. Okay na yun sa akin. Para makisa sila sa taong bayan na ayaw nilang grabe corruption. Kaso, Manong, yung mga general niya, kaya ayaw magsalita. Alam mo na, Manong, di ba? Nakakatamkap ng maleta eh. Di ba? Sabihin mo, Manong, nakakatamkap ka sila ng maleta? Ewan ko, yun ang sinasabi. Pero hindi maganda yun, hindi sila sasalita. Kaya nga eh. Para hindi totoo yan, kailangan magsalita sila. Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ang Ilocos Sur, nabanggit ninyo na mas maunlad kaysa sa Ilocos Norte. Dalawa na naging presidente dyan sa Ilocos Sur. Ikaw pa lang ang naging gobernador. Bakit? Bakit sa tingin mo, ganun ang sitwasyon ng Ilocos? Dahil wala kaming mga kalukuhan na project, wala kaming flood control na ghost project. Yun ang kabili-bilinan ko sa mga mayors. Kaya naman from the poorest to the richest province na kami ngayon. Dati number 5. Ngayon, kami dineclare ng COA na richest province ng Ilocos Sur. So dahil sa mga mayors, tama yung paggawa nila ng mga project. Basta wag lang ghost project ako sa kanila. Walang ghost project sa amin. Sa Ilocos Norte, makita mo, wala pa akong nakitang tunay na puro substandard. Yung iba, wala. Wala talagang project. Ghost project. Kasi tama si BBM eh. Maya naman kayo. Mga palpak na project, mga guni-guni. Doon pala sa Ilocos Norte yun. Kaya lang, Gob, delikado po yung sinasabi ninyo na number 1 na ang Ilocos Sur ngayon dahil baka mamaya i-claim ni Marcos siya may dahilan niya. Mahilig pa naman mag-credit grab yun. Di ba po? Well, yun, hindi naman ako nag-announce eh. Kuwa eh. Pero kidding aside po, sa tingin niyo po ba, di ba, isa ho sa mga pinagbibintangan ngayon dun sa Ilocos Norte ay yung kanyang anak na may mga ghost flood Project. control doon na project. Yes. Sa tingin niyo po ba talagang involved si Sandro Marcos dito? Sa nakikita ko, involved. Yun na lang allocable siya ang number 1 eh. Almost 16 billion. Additional lang yun na pork barrel. Bawal na nga sa Supreme Court yan eh. Pinagbawal na nun eh. Parang pinalitan lang pangalan. Allocable. Pork barrel. So, siya ang pinakamarami. Pangalawa si Speaker Martin Romualdez. Parang bang kanila na yung gobyerno eh. Wala silang pakialam. Masyadong sabihin mo. So wala po talagang naitayo doon na sa kabila ng 16 billion na allocable sa kanya. Wala po bang naitayo talaga sa Ilocos Norte ni isa man lang kahit man lang tulay? Makikita nyo sa video na buwabagsak yung mga bato, walang semento. Yung mga ibang ginawa. Puro kalukuhan. Yung mga iba, pinatitignan ko ngayon, wala eh. Nandun sa listahan ng Public Works and Highways, lahat ng project doon. If I'm not mistaken, 156 flood control project sa Ilocos Norte. Wala akong makita ni isang matino Ilocos Norte. sa Ilocos Norte. Ilocos Sur kasi ang ganda dyan eh. Kasi actually malapit na yung piyesta nila dyan, yung Kanawidan. Pag yung piyesta dyan sa Ilocos Sur, talagang maraming, makikita mo yung culture nila pag na-attend ka dun sa piyesta nila. Kaya masasabi mo na maganda. Isa pang maganda dyan yung baluarte nga ni Governor Chavit. So walang natayong tulay sa Ilocos Norte. Pero sa Davao may natulay, meron siyang nagawa. Di ba no? Bigay lang ng China yun. Bigay lang. Kanya raw eh. Ha? Kanya raw. Yun nga. Yun, Siya daw yun eh. Sa lahat eh. kaya naniniwala ko na bangag. Kaya nga ako eh. Dahil siniklaim niya yun, hindi kanya. Kulukulim niya yung sa Davao, yung tunay ro. Kulukulim niya. Pero yung health contest, ayaw niya. Buka na balik. Speaking of bangag, pati ba yung anak niya na si Sandro, confirm bangag din? Hindi ko alam si Sandro. Pero si Bongbong parang ganun dahil kadalasan tahimik. May inisip. Manong, meron ko kumakanon, Manong eh, no? Gumigiwi. Gumigiwi. Puro pag nakukulas doon, nagbalapan. Pagka nagkukukain, ganun daw ang... Balapan yun. Yun ang mannerism daw yung nagkukukain. Yung iwi siya ng iwi. Yun ang Dubai. Hindi na Arab Emirates. Ngayon po, Manong, na dahil nagsalita kayo, hindi ho ba kayo nakakaramdam ng panggigipit doon sa inyong lugar?
Paggigipit po ng national government sa inyong Nagipit lugar. na nga kami. Lahat ng excise tax ng tabako na dapat mapunta sa buong North Luzon, hindi binigay. Muna umupo, 23, 24, 25, 26, wala. Dapat yan, binibigay yan. Nawala lahat. Yan yung kapalit ng tulong na binigay mo sa kanya, no? Yung panggigipit. Kay Bongbong Marcos. Hindi lang ako. Buong Ilocan dyan, giligipit. Ay, Kaya hindi ko maintindihan eh. Kaya naniniwala ko na sabi ni Amy, nagko-cocaine. So Hindi yung na tamang pag-iisip. anong yung sinabi niyo buong Ilocan dyan, no? Yung, meron pa ba siyang suporta? Kasi dati talagang may ano yan solid snort daw eh. Pero Walang solid. ngayon wala na. Walang solid north para sa kanya. Noon lang dahil nga kala ko gagawa siya ng mabuti na. Kala ko nagbago na. Wala. Inampisan pa niya ang tatay niya. Oo. 3 years lang ha. Tatay niya, 21 years. Consistent kayo Gob, sa paglalahad ng mga expose, sa pananawagan sa mga kababayan natin na magsalita. Pero hindi po ba kayo nagtataka? Bakit marami mga Pilipino ang galit naman na, pero parang masyadong tahimik o hindi nakikiisa doon sa mga hakbangin ninyo? Ang tahimik kung bisa, bigla na lang puputok eh. tama. Parang bulkan yan. Tahimik, biglang puputok na lang. Ano sa tingin nyo yung inaantay ng mga kababayan natin? Meron, pero mas madali kung may makonsensya ng mga military dahil kailangan din ng military support para mahabol lahat yung ninakaw nila. Kung dadaan ka sa proseso, wala mangyayari. Inapoy niya yung Secretary of Justice. Inapoy niya, ano sa appointee niya? Sino? Paano magkakaso? Ang Congress, binibigyan niya lahat ng pera. Dahil mukhang kaya hindi kumikilos ng military kong kasi meron din silang ghost project eh. Para mawala nga yung haka-hakang yan, dapat magsalita sila. Kung hindi sila magsalita, maniniwala ang tao dyan na may lagayan. Pero I hope not. At dapat maawa sila sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang liwanag na ninanakaw na ang kinabukasan ng mga kabataan. May mga anak sila eh. Yun na lang PhilHealth, kontribusyon ng mga pulisya, kontribusyon ng mga sundalo yan. Ano pa ba dahilan na suportahan nila ang ganitong administrasyon? Hindi na dapat. Nililinaw po natin ang sinasabi ni Kong at Gob Chavit ay yung pong magsalita na ayaw sa korupsyon. Yun lang. Yun lang. Ayaw sa korupsyon. Hindi naman po yun illegal. Hindi. Tama po. Hindi, walang violation sa konstitusyon. Sana yun lang ating marinig sa ating mga uniform personnel. Yes, yun lang. Yun lang hiningi natin. Napakadali. Para di sila mabintangan kung ano-ano. So hindi enough, Gov, yung sinasabi ng Armed Forces of the Philippines na ayaw din nila ng corruption. Kasi recently wala meron naman silang sinasabi. Wala meron naman silang mga sinasabi. statement na No. kasama nyo kami, ayaw din namin ng corruption. In public, sabihin nila, spokesperson na sasalita. Tama. In public. Sinabi ko, hiningi ko, in public. Sabihin nila na ayaw na lang graft and corruption. Siya, spokesperson, sulat lang yan eh. Diba? So sa mangyayaring Baka Malacanang pag gumawa yung sulat na yun. Hindi malabo. so sa mangyayaring one time big time nyo go, pwedeng pumunta doon sila at doon nila sabihin yan. Pwede. Malaking tulong na yan pag sila ang magsabi. Isipin lang nila kinabukasan. Ang kako nga, ang pambansang hero natin, si Jose Rizal, isa lang hindi ko makalimutan ang salita niya. Ang kabataan, ang kinabukasan ng ating bansa. Yun lang. So, dapat suportahan nila yun. Kinabukasan ng mga kabataan. And maano ko kanina sinabi ko sa inyo na wag na nilang hintayin maukos na. Ayun, ukos na tayo eh. Wag na nila tayong wag na hintayin makaya tayo sa Myanmar, sa mga ibang bansa, na maukos talaga. Baka mas mahusahol pang mangyari kung talagang hindi sila makikinig sa... Tama. Dahil sobra na talaga eh. Saka yung survey, negative 20 na. 27, negative. So, ano pang inaantay yung mga ating kababayan? Kailangan magsama-sama na tayo lahat. Pero ayaw kong magsabi ng date. Kinakausap ko pa lahat yung mga posisyon, mga ibang tao. Kung anong gusto nyo ng date, yun ang susundan natin lahat. Ako nagko-coordinate lang. Gusto ko lang sama-sama tayo lahat. Kaliwa o kanan. O oposisyon o administrasyon. Kaya lang, Gob, may isang parang nagiging pattern ngayon eh. Tulad nung sinabi nyo nga, si Diskaya,
itinuro yung talagang mastermind, tinuring na kriminal. Pero yung dalawang DPWH na opisyal na tumatanggap at silang kasama sa pagnanakaw, tulad ni Bernardo at saka ni Alcantara, tila sila pa ang bayani ngayon dahil hindi tinuturo yung mastermind. Kung sino-sino ang tinuturo. Kasi sila ngayon ang parang bayani. Ano masasabi niyo dito? Hindi nga tama yun eh. Dapat nga, pakinggan natin lahat yun. Lalo na yung mga diskaya. Sinasabi ng totoo, sila pa nakulong. Kailangan, ayaw niya lang bumaliktad eh. Yung kinulong. Hindi tama yun. Dapat sila ang witness. Dahil sila nakakalam yung mga binigyan. Itong mga senators na binabanggit na itong mga DPWH secretaries na ito, fall guy ba ito sa tingin ninyo? Well, nabanggit, narinig ko minsan, nabanggit ni Senate President Tito Soto na normal yung insertion nung araw pa. So, normal sa kanila ang insertion. So, ibig sabihin, matagal na nilang ginagawa yan nung araw pa. Kaya lang, Gob, baka sabihan kayo ni Senator Lacson na, bakit nyo pinoprotektahan ng Diskaya? Di ba yan po ang sinabi ni Senator Lacson kay Marcoleta nung gustong pagsalitain si... Ako, dapat lang protektahan sila dahil sila nakakalam eh. Sila makakapagturo lahat yung binigyan nila eh. Sila lahat nakakalam yung mga korap. Kung hanapin nila, yun ang protektahan para magsalita. Yun na, kinulong. So ano sa tingin nyo yung ginawa kay Bernardo at kay Alcantara na hindi tinuturo yung mastermind kung sino-sino ang tinuturo? Sa tingin nyo, ito ay isang diversion? Lahat ng klase, diversion ang ginagawa. Di na divert ang lahat, naghahanap nga ng ano. Pinapahuli si Atong nga ngayon para malipat na naman kay Atong. Tama. Pero itong kay Alcantara at kay Bernardo, wala naman silang actually malaking tao talaga na itinuturo, pero hindi sila makakasuhan, di ba? Pagka state witness ka, hindi ka makakasuhan. Do you think hawak sa liig ng dalawang DPWH na mga boss na ito yung gobyerno? Kasi biglang nagkaroon ng recantation. Kumalat yun sa buong media, recantation. Tapos after nung kumalat sa media recantation, biglang ginawa sila na state witness, hindi na sila makakasuhan. Ano sa tingin ninyo yung conspiracy behind dyan sa mga nangyari na yan? Kagagawa yung mga mastermind yan. Yung protektahan nila yung mga hindi magturo sa kanila. So, gagawin kang state witness, State witness. tapos hindi mo kami tuturo, iba ituturo mo. Oo, ganun gusto nila. Kaya nga, nung SUNA 2024, pinagyabang niya na mas marami tayong project ngayon, 5,500 flood control. Ni isa, wala akong makita ngayon eh. Tatanong ko sa mga iba-ibang probinsya. Inuuna ko na ng Ilocos Norte, wala akong makita. So talagang kalukuhan lahat yun. Kasi yan, sasabihin nila, hindi nila inaayos eh. Sabihin na lang, oh may bagyo dumating, sira na. Bibintayan niyang kalaykasan. Diba? Nung nagkabaha kasalanan ng kalikasan, binintangan niya sa mga tao, di ba magtapon ng basura, kaya nagbaha. Kasalanan ng pantao bayan. Hindi na daw wala na daw schedule yung pag-ulan kaya bumabaha na Oo. Puro diversion ang ginagawa nila ngayon. Diversion Yun lang ang tactic nila. So, is it also safe to say, Gov, na kasi lumabas na naman yung mukha ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga balita na wanted daw siya ng FBI. Do you think isa ito sa mga diversion? Sino si? Si Pastor Apollo Kibuloy na lumabas na naman yung kanyang mukha. Tagal-tagal na nitong settle. Lahat ng kaso nilalabas ngayon para wag lang silang pag-usapan. Naghahanap sila bago sa siyasakyan nila yan. Pero ang liwanag naman, nakakapagtaka nga, ang liwanag, maliwanag pa sa buwan na sila. Paano masusolve itong problema? Sila problema. Gobyerno problema eh. Mga kababayan, kung kayo ay merong komento o merong kayong tanong kay Manong Chavit, ay i-comment nyo lang dyan at dahil nga ang ating title ay Vox Populi, Boses ng Ordinaryong Pilipino, gusto namin marinig ang inyong question or di kaya komento para po kay Manong Chavit. Tuloy natin. Manong Chavit, nung nakaraan, naghamon ka ng debate sa Malacanang. Anong mayroon bang lumapit sa'yo? Kumatak sa'yo? Ayaw eh. Ako lang pupunta mag-isa dyan. Debate tayo itong issue. Ayaw. Mahirap magsinungaling. Ako, titignan mo lang matang-taong sisinungaling, makikita mo na eh. Kung payagan kami mag-debate, titignan ko lang mata ni Bongbong, di na Mahirap magsinungaling. Kaya ako, di ako nagsisinungaling eh.
Mahirap. In terms of evidence, Gob, may ebidensya ka naman kasi sinasabi nila puro presentation ka lang eh. Meron kang ebidensya na kapag challenge ka nila, nailabas mo sa tamang forum kasi yun din ang sinasabi nila. Meron kang ebidensya, meron kang ilalabas. Bakit hindi mo idalin sa tamang forum? DOJ, Ombudsman. Hindi ba tayo tanga na dali mo sa DOJ, may mangyayari ba? Appointin nila yon. Ombudsman, meron ba? Hindi pa nga na-appoint, ano na eh, sinasabi nila na. Alam na. So, walang mangyayari kung legal ang pag-uusapan. So talagang ano, Alam nila talagang yan. Pakapalan ng mukha. kung ikaw kasi sinasabi mo wala namang maglalakas loob magsampan nito sa tamang forum o sa tamang korte o tamang ahensya. Tapos ang military hindi rin naman nagsasalita pa sa ngayon. So parang Dapat magsalita ang mga military at police. Kung didaranas lang nila, no need to withdraw support. Didaranas lang nila ang grappling corruption. Ayaw nilang grappling corruption in public. Tama na yun. Maganda na para sa ating bansa. Gawin sana nila para sa kinabukasan ng mga kabataan. Para sa mga anak natin. Anak nila. Anak natin lahat. Anak ng mga anak pa natin susunod. Dahil wala nang kinabukasan. Kakawa, 17 trillion ang utang natin. 2 trillion yearly ang bayad. Binabayaran natin. Ano na mangyayari? Hindi na magtama yung ekonomiya eh. Maski gustuin pa nilang padarin itong gobyerno ng diandar. Mababa masyado ang foreign investment. Hindi magtali ang ekonomiya natin. So tingin nyo yung suggestion po ni Senator Chis Escudero na tanggalin muna yung VAT doon sa kuryente. Ito po ba ay makakatulong para kahit pa paano lumuwag-luwag naman ng buhay ng mga Pilipino? Ano yun? Tanggalin ang? 12% na VAT po sa kuryente. Hindi. Ang makakatulong sa ating bansa, tanggalin si Bongbong. Yun talaga. Alam ko lang gigil eh, no? Ayan, meron po tayong from viewers, sabi ni Ryan Bante, if BBM resign now, is BP Sara Duterte can take the president position because may kasong nakahain kay BP Sara. In other words, if there is a pending case of the vice president, they will not stop to impeach her. It's not a great move of BBM to resign, and BP Sara Duterte, they want also to impeach her. So let's wait na lang sa May 2028. Yan po ang ibang mga sinasabi. Kasi kaya pa ba natin? Oo, mag-antay pa daw na lang tayo. Hindi na pwede yun. Hindi na, dapat February, may mangyari na. February, tapos na problema natin. Basta, kailangan. Kung hindi, lulubog na tayo ng Pero kayo po ba, kasi dahil nga doon sa ibang mga opposition, sinasabi nila ayaw nila si BP Sara Duterte, kayo ba sa tingin nyo maganda rin yung ang mag-take over ay ang military? Ang suggestion ko, pag mawala si BBM, it should be a revolutionary government and consult the Supreme Court justices. Sila munang mamuno. Tapos pag-usapan ng mga negosyante, religious organization, kung anong klaseng gobyerno gagawin natin. In the meantime, acting ang Supreme Court. So, then later on, stop election kung gusto nila. Depende sa gusto ng Supreme Court. So, klaro po Wala akong kinikilingan. So yun, very safe yun. Supreme Court ang mamumuno muna. So, klaro Pero po should be a military backup, yung revolutionary government. Kasi hindi ako naniwala na sa justice system natin. Malabo. So, klaro po na hindi nyo naman pinupush si BP Sara Duterte na maging presidente. Ang inyong nais ay ang Supreme Court, the entire Supreme Court justices, ang munang mamuno. Yes. Then mag-decide kung anong gagawin sa gobyerno, anong klaseng gobyerno. Kung gusto din ng stop election, di stop election. Depende. Pero mag-uusap naman yan eh. Military, businessman, religious group, Supreme Court. Pali ko lang kaya ang gusto talaga mangyari ni Manong, magkaroon naman ng revolutionary government. Kasi wala talagang kwenta yung constitution natin eh. Dapat revolutionary government. Dahil wala mangyayari sa justice system natin. So, are you saying, Gov, na mawala si BBM, biglang naisip niya, ayoko na, hindi ko na kaya, mag-resign, pumalit si Inday Sara, hindi rin maaayos ni Inday Sara yung current na pagkakalugmok ng Pilipinas? Kung may kaso siya, dapat sagutin lang. Kung may kaso. So, hindi po, yung gobyerno natin, syempre siya magiging presidente, halimbawa, sa tingin ninyo, yung damage na ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa Pilipinas, kaya ba yan? Kayang i-recover ni VP Sara? Mahirapan. 17 trillion ang utang natin. 2 trillion yearly ang pinabayaran natin, debt payment. So, pabaon na tayo ng pabaon. So, the soonest possible time, kailangan mawala na si BBM.
So, regarding po doon sa sa snap election, nagpapalabas itong ibang kampo na bawal daw tumakbo si President Marcos sa snap election and BP Inday Sara. Sa tingin niyo po ba, maliban po kay BP Sara, meron pang po pwedeng humalili sa Pilipinas pagkatapos ni Marcos Jr.? Umalis si BBM. Halimbawa, natapos ang termino ni Marcos Jr. or nagkaroon ng snap election. Pag nagkaroon ng snap election, may sinasabi itong mga ibang grupo na bawal na tumakbo sa snap election si BP Sara at si BBM. Now, maliban dito sa dalawa, meron pa po ba tayo na masasandalan o pwedeng maging presidente na makapag-aangat ng Pilipinas? Wala akong alam sa ngayon. So, let the Supreme Court decide. Pero Manong, malaki ka ha? Malaki ka magpresidente, Manong ha? Hindi ako pwede dahil Ayaw mo no? makukulong ang kalahating sa gobyerno. Kahit 1 year lang, Manong, 1 year. pero Hindi speaking pa kasi ang Muntinlupa. Pero speaking of si Gob ay talagang tinawag na kingmaker, 'di ba? Dahil sa mga nangyari sa kasaysayan. Kayo po ba masasabi ninyo sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas, sino ang pinakamalala? Ito, At sino ang pinakamagaling? Quirino. Quirino. Ayan. Quirino, ang sinira lang siya sa Arinola. Mayaman naman yung tao eh. Yun lang ang issue. Pero pinatay ng hapon ng pamilya niya. Bayoneta ang pagpatay sa pamilya niya. Pinatawad niya lahat ng sundalo sa hapon. Nakabalik. Kaya malaking celebration sa Yokohama yung pag-release ni President Quirino sa mga hapon, mga prisoners. Ayun. Na-execute na sila noon. Dapat execute na eh. So, para sa akin, si Quirino ang pinakamagaling na presidente. Magsaysay. Ganun din. Wala pang masyadong grapeng korupsyon ng araw. Pero ngayon, grabe, no? Pwede bang kasi medyo nakafocus kasi yung mga tao doon sa mga congressman, senador, pero dito sa DPWH, paano ba talaga yung scheme ng dito, ng pagkokorrupt ng pera ng taong bayan? Hindi ba, Gov, yung DPWH, meron ng budget na ibinibigay sa kanila ang gobyerno. So saan nagsisimula yung doon? Nagsisimula yung corruption doon? Yung pagbigay ni BBM ng 1 trillion sa DPWH. 1 trillion ang budget. Oh, na yun ang budget nila. And then DPWH po, di ba, yung mamimili ng mga proyekto na gagawin nila or Ang instruction sa kanila, mas ibigay sila yung makabayad ng 25%. 25% ang kinuha para kay Presidente. Pero bakit po parang sinisisi nila ngayon yung nakaraang administrasyon? Kasi kahapon, napanood ko si Secretary Vince Dizon, nandun po siya sa Maharlika Highway papunta ng Bicol. Kasi super lala po talaga yung kalsada doon. Ang sinisisi niya, yung mga nagdaang administrasyon, kasi patsi-patsi lang daw ang ginagawa na pag-aayos. So, ngayon, narinig ko sa inyo na ibinigay yung pera ng buuan, DPWH na namamahagi. So, bakit? Sila ang ginamit ng mga DPWH para mangolekta. So, ngayon, siguro, pamilyar naman kayo dyan sa Maharlika Highway, no? Ang solusyon kasi nila, parang bubuhusan daw ng pondo ngayon para maayos itong Maharlika Highway papunta sa Bicol. Pero hindi nila ginagawang option yung train system. Kasi itong Maharlika Highway, hindi po yan po pwedeng pigilin eh. Kasi dyan po dumadaan yung mga goods galing sa Visayas, galing sa Mindanao. So hindi siya pwedeng i-paralyze. So sa tingin niyo po, Go, bilang magaling na politiko, ano yung magiging solusyon para maging maayos yung kalsada? Wala ang mangyayari dahil pati ginto, binenta na eh. Yan lang. Pinasakwartahan lahat. Pati sibuyas nga, pinapatulan eh. Wala ang mangyayari sa gobyerno ito. Solusyon lang si BBM. Punta muna tayo dito. Talaga bumabagsak eh. Bago kay BBM. Itong may tanong. From Israel Rodriguez, babawi tayo sa 2028, Manong. Uubusin natin lahat ang mga korap na tao. Hindi pwede ganun katagal eh. Oo. Dapat February, dapat wala na. Kundi sobrang bagsak ang gobyerno natin. Hindi na tayo makarecover. Manong, sa Kasi tingin sino niyo, pa magpresidente, mahirapan na. sa tingin niyo ba, Manong, medyo kinakabahan na si BBM dahil sa mga dahil sa sinasabi niyo na hanggang Kaya February? Yung, hindi ko maintindihan. Sa tingin niyo po, kinakabahan na si BBM dahil sa sinasabi niyo na hanggang February na lang? Nakakabahan na ba sa BBM hanggang February na lang? Well, uli yun. Kailangan Pampakalma. pampakalma yun, pampatapang. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.